Madalas kami mag-ride sa probinsyang ito dahil pag nasa malapit ay maraming magagandang dalampasigan. Pero sino mag-aakalang ang ganito kagandang dalampasigan ay matatagpuan lamang pala sa probinsya ng Batangas? Plus sa magandang homestay na aming natuluyan. Tara at samahan nyo kami mag-island hopping, makipaglaro sa mga isda at liliputin natin ng isla ng Tingloy sa Batangas. Medyo tinanghali na nga ang biyahe natin dahil ang unang plano ay 2 nights dapat ang stay natin sa Tingloy. Sa madaling sabi ay hindi kami nagmamadali. Maganda ang panahon, pero may kataasan ng araw. Relax na ang takbo namin. Hindi ko akalain ito pala ang isa sa magiging dahilan kung bakit merong isa sa mga plano namin ang hindi matutuloy. Pagkadaan namin sa boundary ng Lemery ay sinubukan muna namin mag-stop over dito sa Fantasy World View Deck. First time lang namin dumaan dito, kaya sinamantala namin na ang tumigil at makapag-picture-picture. Laki ng aso, oh. Si Patrash. May ano yan eh. Chow chow. Chow. Ayun yung castle ng Fantasy World, oh. Tingila lang namin. Kasi ngayon lang kami nakadaan dito eh. So ayun, diretso na tayo papunta na Tingloy. Sana maitawid natin tong motor sa kabila ng isla. Ganito naman ang daan dito. Hindi naman kami masyadong nagtagal kaya lumarga na rin kami kaagad. Relax pa rin ang pacing ko at ina-enjoy lang namin ang daan. Ganda naman ang daan dito, no? Dire-diretso lang. Oo. So yun mga kapero, gawin na nga tayo papunta doon sa port ng Mabini at tatawid tayo papunta sa isla ng Tingloy dito sa Batangas. So naasahan natin na may tawid sana itong motor para meron tayong service doon. Though meron naman silang ipapahiram, pero mas maganda sana kung may tawid itong motor dahil ika nga, achievement na ni YT yun, itong motor natin. Kung sakali, pangalawang beses niya nagtatawid ng dagat na nakasakay sa bangka. Mas maliit nga lang yun sa huli naming pinagtawidan ng motor kumpara dun sa ano ba to? Marinduque. Mas malaki kasi yung Marinduque. Ito mas maliit ng konti, pero hindi rin siya kakayanin ng lakad-lakad lang, kaya mas maganda may service sa kabilang isla. So tinanghali na kami, dumaan na kami dito sa may Fantasy World. Kasi first time ko lang makakita ng ganyang castle na hindi naman talaga castle. Ang ganda ng kalsada talaga, oh. Hindi lang talaga nakma sa gulong natin ngayon kasi medyo manipis na yung gulong natin kaya hindi tayo babakbak. Loh, nangyari, namatay yan. Kala ko namatayan. Namatayan din pero one way pala. Nang? Nyog. Batangas, Quezon talaga. Oo. Pero sa bagay Quezon, di naman nagbalar, di ba? Dating Quezon. Ay, amoy bango ba yun? Amoy Ang purple mo na tao. ipot ng manok. Ipot ng manok, baboy yun. Baboy ba yun? Seryoso. Ma'am, pakitago lang po. Okay na ba? Thank you. Bago kami makarating sa Anilao Port, ay pinara kami sa may San Francisco para issue ng ticket. Environmental ticket.
Ano nakalagay sa ticket? Environment. So, so yun, pinara kami dito bago kami makarating sa Anilao Port ng lokal ng ng mga lokal. Pinapili kami kung saan kami kukuha ng environmental fee kasi magbabayad talaga ng environmental fee dito sa Batangas. Kung doon ba o dito na lang sa kanila. So, dyan na kami kumuha ng ticket. Papakita na lang tong ticket doon sa Anilao Port. 50 pesos lang naman yan per head. So, tatawid ka rito papunta sa Tingloy, kailangan mong kumuha ng environmental fee o environmental ticket. 50 pesos lang yun. Bale, kumuha na kami, papakita na lang dun sa port. Eto na, malapit na tayo. 4 minutes. Wala, putol yung kalsada. Hindi ka na talaga pwede walk dito eh. Madilim pa naman dito sa gabi. Sigurado, walang ilaw eh. Ayun, paano? Tama ba itong binabaybay natin na dahil? Oo. Ayun, 650 meters na lang, nasa Anilao Port na tayo. Irororo daw, alam na nila na itatawid yung motor, sabi ng ano ba siya, barangay of staff. City. Pwede. Buti man, Ayun. ha? Parang kayo. Buti may nakaready ka na Pera? oo. Gets nila na itatawid yung motor. Sana nga may tawid natin. Kasi hindi ko pa alam ang proseso ng pagtatawid dito. Dito na tayo sa Anilao Port. Wala. Mabini, Batangas. Kailan? Ito na mga kabero, nakarating na tayo dito sa may port ng Anilao. Sa Mabini pala, may sakaw nito, Mabini, Batangas. So malamang dito meron ng mga sasalubong dito na parking. Pipicturean mo mahal? Hindi kita eh. Pesta pala rito eh. Wait lang. Tatabi lang ako. Hindi may Sir, yung saka yan, iwan po yung motor, sir. dadalhin sana. Ay, wala na po tayong cargo, sir. Kailan ka po ang balik niyo, sir? Linggo pa eh. Ayun, sir. Ay, wala din naman pong cargo sa linggo. Ay ganon. Bibit-bitin natin lahat ng gamit natin. Ito lang, yung box mo. Kung kanina kayo dumating. Kung kanina po, mga 1, abot pa kayo. Ay ganon, may oras pala. Opo. Ha? Sayang Hindi ko lang alam. Lagi naman yun. Kung gusto nyo po, boss, pay parking na lang po tayo. Sunday po ang balik ninyo, sir. Oo, Sunday ng umaga. Sunday ng umaga. Ano pa? Sunday ng umaga. Opo, kahit po hanggang hapon, yung parking, pwede. Dapat wala maaga. Hindi rin namin alam na kailangan pala may oras. Kasi hindi po tayo pwede, sir, sa passenger, magkahiwalay po yan. Yung passenger po at saka dito po. Papa naman. Meron naman, sir, yung naarkilan kayo doon na motor kung sakaling doon sa transit house. Meron po silang pinaarkilan na ganito. Hindi ko lang po alam, sir, kung magkano. Kung gusto nyo mag-motor doon, sir. Pero ngayon, sir, wala na pong cargo. Wala ganyan. May kasama po ba kayo o ito lang po? Kami lang. Kayo lang po. Saan Park na kayo, sir? ba pwede mag-park? Pinanong mo ba? Magkano po ang parking nyo? 150 po, isang gabi, sir. 150? Bali 2 gabi po kayo.
Bali, 300 po yun, sir. 2 nights, 3 days na po yun. Sunday po yung balik niyo, ma'am. Lera natin. Ha? Ano gusto naman natin sa gusto? Mukhang safe naman eh. Kasi parang Iuusog-usog yung motor dito. Sayang, hindi natin inabutan. Di ko rin alam na... Hindi, doon muna lang sa ano. Para hindi usog-usog. Ayan, dali, sa gitna. Hindi naman niya tatanggalin dyan. Hindi, iuusog-usog nila yan. Yung usog-usog, hindi yan. Doon po, ma'am, yung registration po at saka ticket. Saan magbabayad ng parking? Dadalhin mo to. Ayan, ang problema. Dadalhin natin. Oh, yun, pati helmet. Dadalhin din. Ay, pwede ba mag-iwan ng helmet dito? Tanong mo. Wala naman po, sir eh. Dadalhin talaga, ano? Opo, dadalhin po ninyo. Sige, pwede naman. Oh, hindi kasi namin alam. Go. Oo, hindi namin alam. Eh, ano pa kami, nag-ikot-ikot pa kami. Hindi nyo rin alam. Oo, hindi pa kami nagmadali. Hindi ko natanong dun sa ano, yung tutuluyan natin. Yun, kung tinanong nyo po, masasabi po Kaya nila. pala sabi niya, Tatanong ko lang, sir, kung... Boy, anong oras na alis? Puno na ngayon, next trip ay 5 na. Last trip na. Oo, last trip na po yung 5. ano oras ba? 3. Okay lang. Wala, yun na po yung, sir, yung last trip. Madami din po pasero. May oras pala. So, yun, mga kabero. Hindi pala makakatawid ang ating motor na si Whitey. Sayang. Whitey, maiwan ka muna rito. Ano? Mahal. Di kasi namin alam na kailangan pala maaga dahil may oras yung cargo para sa mga motor na tatawid. So, hindi kami nagmadali. Tanghali na rin kami umalis. Pero okay lang. Meron man tayo magagamit ng motor doon sigurado. Dahil yung tutuluyan namin ay may inaalok na ano. Meron naman talaga silang inaalok na papagamit ng motor. Ang kaso, hindi makakatawid si YTX natin. Okay lang. At yun na nga mga kabiyero, may iwan ang motor nating si YT. Meron palang cut-off ang pagtawid ng motor. Bukod din kasi ang pagsasakyan ng mga motor at ng mga pasahero. 3 PM na kami nakarating dito sa port. At sa last trip na kami makakasakay, which is 5 PM. Limitado pa lang ang mga vessel na bumabiyahe sa panahong tumawid kami. Pero by the time na mapanood nyo ang video na ito, ay nadagdagan na ang mga bumabiyahe. Kaya kung magbabala kayong tumawid, ay hindi na kayo masyadong mag-aantay. Nagbayad na rin si Macy's ng ticket namin. Bali, inaantay na lang namin ang vessel na sasakyan namin na magmumula pa sa Tingloy. Dito ay pumila na kami dahil parating na ang sasakyan namin. Dinala lang namin ang top box namin at ang mga helmet dahil naiwan ang motor namin dito sa Pantalan. Palubog ng araw na makarating kami dito sa Tingloy. Mabilis lang naman ang biyahe namin dahil wala pang isang oras ay nasa isla na kami. Pagkababa namin ay nakaabang na kaagad ang mga tricycle na maghahatid sa mga bumababa na vessel. Dito nga pala sa Tingloy ay pag turista ka ay kailangan naman mag-log kung saan homestay ka tutuloy. Kung wala ka pang tutuluyan ay sila na din mismo kaagad ang magre-rekomenda ng inyong tutuluyan. Sila na din ang mag-a-assist sa inyo ng tricycle na inyong sasakyan papunta sa napili nyong transient.
Mabilis lang naman kami nakarating sa aming tutuluyan. Wala pang 10 minutes ay nakarating na kagad kami. At dito nga kami tumuloy sa Tito Ansing Homestay. Tignan nyo naman, probinsyang-probinsya ang datingan. Magandang hapon po. Kwarto na good for 2 ang kinuha namin. Meron ng electric fan at aircon na din. Overhead po yun. Oo, correct. Aircon po. Oo, lahat po. Ito po. Meron pa ditong dalawang kwarto na kasyang 8 to 10 packs na may double deck na higaan at isa pang kwarto na good for 2 to 4 packs. Meron pa cover din. Lahat may aircon. Pang pamilya rin pala, pwede Oo, kaya pag mga tatlo. Ito naman ang kanilang kusina. Maayos at malinis. Ito yung kusina nila. Meron ng tubig. Meron ng mga magagamit na baso, pitsil, kutsara, pinggan. Kasama na rin sa ipapagamit yung wedge. Yan, may nilagay na kami. May initan na ng tubig. Yan, nandito yung mga pinggan. Meron na rin tayong gagamiting baso. Yan ang una naming titimplahin dito. Kakape muna kami. Yan o. Faucet na rin yan. Laman na tayo ng kape. Pwede nang gamitin lahat ng kitchen tools and utensils. Kaldero, kawali, kalan, water heater, pati na ang fridge. Meron na din ditong video kaya na pwede niyang magamit kung gusto niya mag-concert. Basta awat na paglagpas ng 10 PM ha. Hindi mo na din problema ang signal dahil meron na din silang wifi. At lahat ng yan ay magagamit mo ng no extra charges. Yes mga kabiyero, wala nang dagdag bayad dahil kasama na yan pag nag-book ka dito sa Tito Ansing Homestay. Malinis, steady ang supply ng tubig at fully tiled na rin ang kanilang CR. Kinaumaga ay nag-askaso muna kami ng aming almusal. At napagpasyahan namin na ang gagastusin sana namin para sa extra day sa pananatili dito sa Tingloy ay ipapang island hopping na lang namin para mas masulit namin ang pagbisita namin dito sa Tingloy. Kung meron kayong sapat na oras ay meron din ditong bundok na pwede nyong i-hike. Ito ang mag-asawang bato na nasa tuktok ng bundok. Mula dito ay tanaw ang buong isla. Mula sa tinutuloyan namin ay aabutin lamang ng humigit kumulang 1 oras para makakit ang tuktok nito. Mas maganda din na magpa-assist kayo sa mga tour guide pag akit nyo ng bundok. Kahit na hindi namin naitawid ang motor namin, ay meron namang pinapagamit sa amin na motor. Wala din naman extra charges yan basta pagkagasan mo lang. Dalawang motor ang pinapagamit sa amin, isang scooter at isang semi-manual. Etong Smash ang pinili kong gamitin para mas malakas sa aunan. Kung maglalakad ka mula sa Tito Ansing Homestay, papunta sa Masasa Beach ay 6 minutes lang naman, pero mas trip namin na magmotor. Palusong ang unang daan dito papunta sa Dalampasigan, then may pathway patawid sa Palayan.
Ito na ang dalampasigan dito sa Tingloy, ang Masasa Beach. Nandito na din sa kahabaan ng Masasa Beach ang kanilang lagoon. Meron dito nag-aalok ng mga water activities tulad ng clear kayak, banana boat, at island hopping. Pag ikaw lang kasi, pag solo kasi. Naglakad-lakad muna kami dito sa dalampasigan bago kami maglublob sa dagat. Dito pa lang ay meron ng maliit na kuweba kaya nagpicture-picture muna kami. Meron din ditong rock formation na kung tawagin ay hagdang bato na pwedeng akyatin. Mula dito sa taas ay tanaw na tanaw mo kahabaan ng Masasa Beach. Paglagpas naman namin dito sa hagdang bato ay nandito pa ang nalalabing bahagi ng Masasa Beach. Para natin yung pathway. Pag pupunta kayo dito sa Masasa, meron ditong time limit kapag maliligo kayo. Hanggang 5 PM lang ng hapon. Dahil bawal na maligo dito kapag 5 PM onwards. Ayan. Para na rin sa safety ng mga turista. Hindi kayo pwede dyan maligo dahil isitahin kayo or titikitan kayo. Then meron din nagbabantay kasi hindi natin masabi, baka mamaya wala nagbabantay, magkaroon ng aberya. Ano naman yung dinadampot mo dyan? Isda. Mag-iingat kayo. Paano yung tatakbo? Wala naman yung paa. Langoy pa rin yun, nasa tubig eh. Napakalinaw ng tubig at sobrang payapa. Hindi din siya biglang lalim kaya may enjoy mo talaga ang paglublob sa dagat.
Para naman sa mga maliligo dito sa Masasa, ay merong mga kubo na pinaparkila. Walang transient o resort na makikita dito sa palibot ng Masasa Beach. Kaya napanatili nila ang ganda ng lugar. Kubo lang ang meron. Take note mga kabero, hindi hinahayaan na mag-swimming dito sa gabi para natin sa kaligtasan ng mga bisita. At bawal din na mag-inom sa paligid ng Masasa kahit nasa kubo. Which is a good thing din para mapanatili ang kaayusan ng lugar. Bawal din ang tent pitching sa palibot ng Masasa para mapanatili ang nature vibe ng lugar. Ay, bawal ba to? Ah, Pagkain o pwede. bawal pala eh. Bawal ang alak. Alak. Oo. Yan ang permirang Sa bahay lang pwede. haba. Yan ang pagkain. Pag-ahon namin ay inantay na kami ni Tito Ansing para sa island hopping. Nakaredy na ang bangkang gagamitin namin sa pag-ikot sa isla. Hindi na kami naghanap na magtuturo sa amin sa isla dahil si Tito Ansing na mismo ang mag-iikot sa amin. Ang gagastusin sana namin para sa extra one day ay binayad na lang namin sa island hopping para sulit ang biyahe natin. Safe din ang mag-island hopping dahil merong life vest na pinapagamit. Inumpisahan namin ang paglalaboy mula sa pinakamalayo. At dito nga kami unang pumunta sa Sombrero Island. Napakaganda ng isla na to. Maliit lang pero ang ganda. Pagkatao nga una kami naglakad-lakad para maghanap ng spot kung saan pwede mag-picture-picture. Sunod naman namin pinuntahan ang Sepok Beach, kung saan ang Marina Cave. Ito, pupunta natin yung Marina Cave. Dito daw shooting ng Marina noon. Dami. Sa labas pa lang ng kuweba ay may mga kakaibang rock formation na ng bato na animoy likod ng pagong. Galing ng ayos ng bato. Parang likod ng pagong.
Dito lang din sa Sepok Beach ay tumambay ang aming bangka sa di kalayuan. Nakaawal nila yun. Binigyan kami ni Tito Hansing ng tinapay at agad na naglapitan ng mga isda na tila alam nila ang aming gagawin. May pinapagamit din sa amin na snorkel para makalusong kami at mas malapitan namin ang mga isda. Nakakatuwa ang mga itsura nila. Parang nga namang nasa isang malaking aquarium. Padya ka. Okay, galaw nyo kamay nyo para malayo kayo. Galaw. Kung mahili, mapunta ka dito pang. Katapos namin busogin ng mga isda, ay bumalik na kami sa Masasa Beach para lapitan ang mga pawikan. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay matsyempohan mo ang mga pawikan na magpakita. Pero may mga bangkerong nakakaalam kung kailan sila lumalabas tulad ni Tito Hansing. Dahil isa siya sa mga bantay dagat ng Masasa. Habang nakabitin sa bangka ay nagpaikot-ikot kami sa Masasa at paulit-ulit namin nadaanan ang mga pawikan. Merong mga umaahon, meron ding nasa ilalim at tila mahimbing na natutulog. Sanay na ang mga pawikan sa mga bangkang paikot-ikot sa kanila. May mga pagkakataong halos makakabungguan na namin sila at talagang napakalaki nila. Kahit halos mapapadikit ka na sa mga pawikan, ay bawal silang hawakan. Sayang nga lang at hindi namin nakuhanan ng maayos sa mga pawikan. Nakakatuwang napapanatili ng mga lokal ang ganda at kaayusan ng kalikasan ng Masasa at ang mga buhay na naririto. Para balang araw ay maaabutan pa sila ng mga bagong henerasyon. Mula dito sa Masasa Beach, Tingloy, Batangas, yan ang naging biyahe natin. Kita-kits ulit tayo sa mga susunod na nating mga biyahe. Bye-bye mga kabiyero. Adios!